Magandang araw po mga kuya, mga ate. Ako po si Kuya Unying the Twin. Graduate po ako sa Prex Class number 6 sa aming parokya ng Christ the King, Philinvestor noong February 16 to 18, 1996. Ako naman po si Ate Pau the Twin. Kasabay ko pong nagtapos ng Prex si Kuya Unying noong February 1996 sa aming parokya ng Christ the King, Philinvestor. Ang magandang balita natin sa araw na ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 7, verses 15 to 20. Ang Panginoon naway sumaking isip, sumaking labi, at sumaking puso, upang ako ay maging karapat-dapat na magpahayag ng magandang balita ng Panginoon. Mag-ingat sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na parang mga tupa, pero mababagsik na mga asong gubat naman sa loob. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Makapipitas ba ng ubas sa tinikan o ng igos sa dawagan? Namumunga ng mabuti ang mabuting puno, at namumunga naman ng masama ang masamang puno. Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno naman ay hindi makapamumunga ng mabuti. Pinuputol ang anumang puno na hindi namumunga ng mabuting bunga at itinatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Sinumpuri ka namin, O Panginoong Jesucristo. Mga kuya, mga ate, sa teksto ng ating Ebanghelyo ay naglabas si Jesus ng isang seryosong babala na mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. Nakakalungkot isipin na ang babalang ito ay higit na kinakailangan natin ngayon dahil sa mga nagsulputang sekta ng turo ay taliwas sa turo ng Panginoon. Pero nagbigay siya ng isang simple, malakas at tumpak na pagsubok na gagamitin natin upang makita ang mga bulaang propeta, at ito ay ang suriin ang kanilang bunga. Tingnan ang bunga ng kanilang buhay at pagmasdan ang kanilang kilos at ginagawa. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 24 verses 11 and 24 na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mas maraming mga bulaang propeta. Nagbabala rin si San Pablo sa mga Gawa chapter 20 verses 28 to 31 na magbantay sapagkat pagkaraan ng kanyang pag-alis ay darating at sasama sa kanila ang mga huwad na guro na siyang magpapahamak ng kawan. Nagbabala rin si Apostol San Pedro sa kanyang pangalawang sulat, chapter 2, verses 1 to 3, na mayroong ding mga bulaang propeta tulad ng mga maling guro na nasa gitna natin, na lihim na magdadala ng mapanirang mga pananampalataya, at marami ang susunod sa kanilang mapanirang paraan, at sa pamamagitan ng pagnanasa ay pagsasamantalahan kanila ng mga mapanlinlang nilang salita. Nagbabala rin si Apostol San Juan sa kanyang unang sulat, chapter 4, verses 1 to 3, na huwag tayong maniwala sa bawat espiritu. Subukin natin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming mga bulaang propeta ang lumabas na sa mundo. Sa pamamagitan nito ay malalaman natin ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Kristo ay dumating sa laman ay mula sa Diyos, ay sa Diyos. At bawat espiritu na hindi nagpapahayag na si Kristo ay dumating sa laman ay hindi sa Diyos. At ito ang espiritu ng mga antikristo na ngayon ay naglipana na sa mundo. Nagbabala rin si Apostol Santiago na huwag tayong makisama
sa isang maling guro at huwag makihabilo sa kanila. Baka sa pakikibahagi natin sa kanila, tayo ay mapahamak. Kaya sinabi ni Jesus na dapat tayong maging maingat, mapagmatiyag at mapanuri ng bunga na makikita at mararamdaman natin sa kanilang mga aksyon, pananalita, kilos at pamumuhay. Ang mga huwad na propeta ay kilala sa kanilang masamang intensyon. Maaari nilang may tago pansamantala ang kanilang ginagawa sa ilalim ng isang magandang pananalita at kasuotan. Ngunit sa kalaunan ay malalantad din kung ano sila na kahit mukha silang maamong mga tupa. Ang pinakamabisang pagsubok sa isang huwad na propeta ay suriin ang kanilang mga turo at mensahe. Nakahanay ba ito sa turo ng salita ng Diyos? Kung hindi, mali. Ang pinakamahusay na depensa natin laban sa isang huwad na propeta ay malaman ang salita ng Diyos. Ito ay bahagi ng ating pananagutan bilang Kristiyano na alamin ang salita ng Diyos at nang lubusan nating makilala ang mga huwad na guro. Kung magdadala sila ng isang mensahe na taliwas sa itinuro ni Jesus, sila ay huwad na mga propeta at dapat na iwasan. Lahat ng mga mensahe ng pag-asa ng pagliligtas sa kilos man o gawa o na hiwalay sa pananampalataya kay Kristo ay mga pawang maling ebanghelyo ng maling kaligtasan na idineklara ng mga bulaang propeta. Iwasan natin ang makihalubilo sa kanila at tumakbo tayo kay Jesus. Sinasabi ni Jesus sa verse 19 na ang bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuting bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya sikapin natin ang ating mga ginagawa ay mamunga ng masagana at mabuti. Mga kuya, mga ate, kung ilalahad ko sa inyo ang aking buong buhay simula sa aking pagkabata, ay masasabi ninyong napakalaki ang ginawa at ipinaghintay ng Panginoon upang ako ay maging isang lingkod niya sa simbahan. Isa akong mahabang work in progress ni Lord. Noong bata pa ako, palaaway ako, mayabang, madamot at hindi nagpapatalo sa mga kapwa ko bata. Sa aking mga nakakabatang mga kapatid naman, ako ay dominante, palautos at magaan ang kamay sa pananakit sa kanila. Wala akong pinapakinggan, kundi ang sarili ko lamang. Kaya tulad ng inaasahan, mas lalo pang nadagdagan ang aking masamang gawain at bisyo nang makatapos ako ng kolehiyo at makapagtrabaho. Hindi ako nagtatagal sa isang kumpanya, palipat-lipat. Madali kong natutunan ang gawain pandaya sa kumpanya upang magkaroon ng extra money. Sinabi ko sa una na ako ay isang work in progress ng Panginoon. Sa haba ng aking maling paglalakbay ay sinabi ni Lord, tama na, hanggang yan na lamang. At binigyan ako ng Panginoon ng maawaing pamilya. At mula noon ay medyo nagkaroon na ng pagbabago ang aking buhay. Laking pasalamat ko sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng isang maunawain na asawa at masuruning mga anak. Dahil sa ayaw kong mamulat ang aking dalawang anak sa mga hindi magandang gawain, minabuti kong tigilan na ang aking mga bisyo. Sa halip ay ibinuhos ko ang aking atensyon sa pagpapalaki sa kanila. Dumalas na ang pagsisimba ko kasama ng aking pamilya. Naging Sunday Catholic na ako. Unti-unti mayroon na akong kakaibang kapayapaan at ginhawa na naramdaman ko tuwing nakapagsisimba ako kasama na aking pamilya. Nagkaroon na ako ng
kabuluhan ang aking pagsisimba. Naging malapit din ako sa aking mga kapitbahay sa aming subdivision, kung saan sa aming pagnanais na sama-samang pagsisikap at pagtutulungan, kami ay nakapagtayo ng kapilya, ang aming Our Lady of Guadalupe, at unti-unti naming naitatag ang aming munting pamayanan. Mula noon ay sa aming kapilya na kami nagsisimba ng aking pamilya, at dito unti-unti ring nahubog ang aking dalawang anak at ang aking asawa sa paglilingkod sa simbahan. Si Dennis, ang aking panganay, bilang choir member, si Dion ang buso bilang altar server, at si Ate Pao naman, ang aking asawa, bilang lector commentator. Noong February 1996, niloob ng Diyos na kami ay makasali sa Prex Renewal Experience Weekend ng aming parokya ng Christ the King. Sa Prex Weekend ay tunay na nakatagpo ko ang Panginoon sa pamamagitan ng mga panayam at pagbabahagi ng mga kuya at ate. Naantig ako sa mga pagbabahagi nila dahil naiugnay ko ang buhay nila sa sarili kong buhay bilang isang makasalanan. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala sa Panginoon at sa kapwa. Alam ko na pinatawad ako ng Panginoon dahil naramdaman ko ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Ngunit ang pagbabagong iyon ay panandalian lamang. Nang madistino ako sa Pangasinan, ay balik na naman ako sa dating gawin. Pagkatapos ng trabaho, kung saan-saan kami pumupunta ng aking mga kasama, ang bumalik na naman ako sa masamang bisyo. Lingguhan kung umuwi ako sa aking pamilya. At tuwing uuwi ako, ay inuuna ko pa ang aming Sabado nights ng aking mga kaibigan. Labis itong kinaimisa ng aking asawa na si Ate Pao dahil sa wala naman akong oras para sa kanila. Dahil sa hangover, madalas akong hindi nakakapagsimba. Dahil sa aking kahinaan at mga kasalanan, ay napalayo akong muli sa ating Panginoon. Noong September 2004 ay pinadala ko ng aming kumpanya sa Cabanatuan Substation. Doon ay naaksidenteng nadulas ako sa hagdan at nabali ang dalawang buto ng aking kanang binti, kung saan ay kinakailangan ang operasyon. Habang nasa ospital ako ay sari-saring alalahanin ang bumabagabag sa akin. Paano kung hindi na ako muling makalakad? Paano kung hindi na ako makapagtrabaho? Paano ko bubuhayin ang aking pamilya? Paano ang pag-aaral ng mga anak ko? Doon ko muling naalala ang ating Panginoon. Ako ay taimtim na nagdasal sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ko sa Kanya, nagsumamo na pagalingin niya ako. Mga kuya, mga ate, mahal ako ng Panginoon. Napakabuti niya. Sa Kanyang pag-ibig at habag, naging successful ang operasyon ng paa ko. Halos isang buwan akong under rehab. Araw-araw akong nagdarasal sa Diyos at nagsisimba kahit na nakasaklay. Naisip ko noon, kailangan pa bang mapilay ang paa ko para ako magkaroon ng panahon sa aking pamilya, para ma-realize ko ang mga pagkukulang ko sa kanila, at higit sa lahat, para pagsisira ang mga kasalanan ko sa Diyos at manumbalik sa Kanya. Naalala ko ang alibughang anak. Ako iyon, na buong pagmamahal na tinanggap ng Ama sa aking pagbabalik sa Kanya. Nang ako ay mag-early retirement noong 2006, masaya ako dahil higit na panahon na ang maibibigay ko sa aking pamilya at sa Diyos. At dahil sa mahal ako ng Panginoon, pagkatapos ng mahigit 10 taon na walang ginagawang paglilingkod sa simbahan, ay tinawag niya akong muli na dumalo kasama ni Ate Pao sa isang Prex graduation. Mula noon ay naging aktibo na ako sa simbahan hanggang sa kami ay mahirang na
maging lead couple, ang Prex ang naging entry point sa aking paglilingkod sa simbahan. Kami ngayon, ng aking asawa na si Ate Pao, ay ang chair couple ng Prex Secretariat ng Christ the King Parish. Ako rin po ay kasapi ng Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Si Ate Pao naman ay kasapi ng Proclaimers of the Word. Sa ngayon, habang kami ay nasa bahay dahil sa pandemya, ay patuloy akong nag-aaral ng salita ng Diyos at sa pag-evangelize. Araw-araw akong nakikinig sa mga salita ng Diyos at ito ay binabahagi ko sa iba sa pamamagitan ng social media. Mga kuya at mga ate, lubos ang aking pasasalamat at papuri sa ating Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa lahat ng pagkakataon na ibinigay niya sa akin. Sabi nga sa verse 18 at 19 ng ating Ebanghelyo, hindi makakapamunga ng masama ang mabuting puno at ang masamang puno naman ay hindi makapamunga ng mabuti at pinuputol anumang puno na hindi namumunga ng mabuting bunga at itinatapon sa apoy. Nilob ng Diyos na ako ay makapamunga ng mabuti sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya at sa kapwa. Niligtas niya akong upang hindi tuluyang maputol at matapon sa apoy tulad ng puna hindi makapumunga ng mabuti. Mga kuya, mga ate, nais ko kayong anyayaan sa isang pagmimilay at balikan ang mga pagkakataong nadama ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagkilos, lalo na sa mga sandali ng krisis sa inyong buhay. Sa aling yugto na inyong buhay ninyo narinig ang tinig ng paglilingkod sa Panginoon. Mabilis ba ang inyong naging pagtugon sa tinig ng Panginoon? Paano ninyo pinapangalagaan ang inyong relasyon sa Diyos? Mga kuya, mga ate, samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Amang mapagmahal, tulungan mo po akong lumago sa pananampalataya upang patuloy akong makinig sa tinig mo. Napagtagumpayan ko ang tumalikod sa tawag ng mga huwad na propeta dahil sa grasya na tinanggap ko sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po akong biyayaan ng grasya, ng tapang at pagpipigil sa sarili upang hindi na muli akong mawalay sa iyo, o aking Diyos. Pinagdarasal ko rin, Panginoon, na protektahan mo ang inyong kawan sa mga bulaang propeta. Bigyan mo kami ng karunungan at pananaw upang ang tinig mo lamang ang aming marinig at susundin. Ang lahat nito ay aking samot dalangin sa iyo, Ama, na mayroong papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesucristo, ang anak mo, na nabubuhay at naghaharing kaysa mo ang lahat at ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.